Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Amen. Praise the Lord. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, hallelujah, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Anoint your message of salvation and bless us all in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. And we will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, and to our dearly beloved and honorable assistant pastor, Lina C. Almeida. Greetings to all the beloved Almeida family. Hallelujah. Pleasant evening po. At sa lahat po ng ating beloved co-workers, preachers, our beloved brethren, beloved live webcast viewer, especially our beloved visitors, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, we're on the last days kung bakit nagkakaganito ang mundo natin. Sabi nga, this is a perilous time kung saan nandyan na po ang kasamaan, mga minamahal ko, dahil po sa pagkakaroon ng pride ng bawat isa. Ngunit ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, nais din natin ang prayer ng ating dearly beloved parents in the Lord, ma-extend pa ang mundo. Marami pang maligtas na kaluluwa upang pagpalain ang ating dakilang Diyos if we will humble ourselves in the sight of the Lord. Amen. Praise the Lord. 1 Peter chapter 5, verse 6. Amen. First book of Peter, chapter 5, verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Una Pedro Kapitulo 5, versikulo 6. Kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Diyos upang kay kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Praise the Lord. Ito ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Ang mundo natin ay talagang may sakit na. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Mga minamahal ko. Kaya sa bawat isa sa kapanahunan po natin, ang ating dakilang Ama ay totoong napakabait sa bawat isa. Kaya dapat bawat members ng family na tinawag sa banal na gawain na ito, yung mga tatawagin pa, mga minahal ko, dahil ang dyablo, ang nais niya wasakin ang pamilya. Kaya tayo na anak ng ating malabayan, magsumamo tayo. Maging ang ating members ng family, mga minamahal ko, lalo na sa mga anak, sabi nga ng banal na kasulatan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kung talagang inaalala natin ang mabuting katuruan ng ating dearly beloved parents in the Lord, ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ganon din mga minamahal ko, ang ating mga magulang sa laman, nandun talaga ang dapat paggalang mga minahal ko, pakamamahalin natin sila at sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang bawat isa, wala tayo may pagmamalaki, bagkus magpakumbaba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, pag ginawa mo yon, humble yourself, itataas ka ng Diyos. Ngunit kung magmamataas ka, ibabagsak ka ng Diyos. Amen? Magiging mahabagin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat isa sa atin.
From the book of Hebrews chapter 8, verse 12, amen. In the book of Hebrews, chapter 8, verse 12, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 8, talatay 12. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Amen. Praise the Lord. Pagka ikaw ay may mapagpakumbabang loob, mga minamahal ko, totoo po, ang sabi ng banal na kasulatan, magiging mahabagin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating mga kasalanan ay hindi niya naalalahanin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal sa bawat isa sa atin, totoo po ang banal na kasulatan. Sabi nga, sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung isa, yung kaliwa. Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Overcome evil with good. At tinitiyak natin, kailan pa nagtagumpay ang kadiliman kung ang daladala mo sumasayo ay ang kaliwanagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus? There will be victory, mga minamahal ko. Bagamat tayo po may mga pagkukulang, minsan nagkakamali, mga minamahal ko, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, kailangan pagsisihan natin, mga minamahal ko, upang siya naman ang magpatawad sa atin. Acts chapter 8, verse 22, atin pong basahin. In the book of Acts chapter 8, verse 22, repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Ang mga Gawa, Kapitulo 8, versikulo 22, magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Amen. Praise the Lord. Huwag tayong magbakasakali, mga minamahal ko. Pag tinawag kang totoong Kristiyano, mga minamahal ko, hindi mo na babalikan lahat ng kasamaan. Mahirap, mga minamahal ko, na magpabaya tayo na nagbabakasakali, pwede naman akong gumawa ng kasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at malalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Amen? Narinig natin ang patoto, sinadya na eh. Oh. Sa kabila ng lahat, nandun ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, abay, inabuso eh. Mga minamahal ko, gumagawa pa rin ng kasamaan, patuloy. O, pero, bakit nangyari ang himala? Ibig sabihin, sa panalangin ng propeta ng Diyos, ay barilin ba naman eh? Ayaw pumutok yung baril eh. Ibig sabihin, isa siya sa kinahabagan ng ating dakilang Diyos upang patunayan sa Kanya na ang Diyos ay totoong mahabagin. Kaya yung mga bagay na yon, huwag natin sasadyain ang pagkakasala, mga minamahal ko. Pero naririnig po natin ang mga patotoo. Delikado na, mamamatay na isang membro ng pamilya, picture. Ipagpe-pray ng ating dearly beloved parents in the Lord, binubuhay ng Diyos eh. So much more ngayon, nasa langit ang ating dearly beloved parents in the Lord, kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at mga naunang banal doon. Grabe ang power, mga minamahal ko, tumawag ka sa mahal na Panginoon in these last days. Yung may magpakumbaba, totoo po, tutugon siya anytime, anywhere, any place. At dakilang himala pa ang magaganap sa atin dahil tayo po ay narito upang ipagpatuloy ang makapangyarihang ebanghelyo bago bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ipapatawad, mga minamahal ko, ang ating mga kasalanan. Kaya nga, ina-advise lagi, huwag kayong a-absent, tumalo ng dumalo. In the unguarded moments, walang gawain, mga minsan, nagkakamali tayo eh. Hindi naman natin sinasadya, pero mga dito, pinalalakas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon.
If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanse us from all unrighteousness. Paglabas mo, malinis ka na. Pilitin mong maging matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Fully charged ka na. Buti pa yung cellphone eh. Gusto nyo lagi fully charged. Ikaw at ako kailangang fully charged sa ating mahal na Panginoon para dumating ang mga problema, dumating ang mga hindi nating inaasahan. God is always there for us. Amen? Praise the Lord. Kaya nga sa bawat isa sa atin, ihayag natin, mahal na Panginoon, ako'y nagkasala. Kaya nga laging sinasabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, during the time, unguarded moments, dumating ang pagsubok, dumating ang karamdaman, laging sinasabi, magsisi, ihayag mo ang pagkakasala mo sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin yan, ang Diyos ay nananatiling tapat kung tayo'y magsumamo sa ating mahal na Panginoon. 1 John chapter 1 verse 9. Amen. Praise the Lord. In the first book of John, chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, ang talatay 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay nasa buong katotohanan. Sa Diyos tayo humingi ng habag. Kaya sinasabi po, ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Dahil totoo naman po lahat nagkasala, walang matuwid ni isa. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Kaya ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, kinakailangan magsumamo sa ating mahal na Panginoon. Tayo'y mahina, mga minamahal ko. Kung tayo'y kakapit sa Diyos, mahina ang mga kamay na ito. Pero magsumamo tayo. Ihayag natin ang ating mga kasalanan at aakapin tayo ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? Tapat at banal siya. Tayo'y patatawarin niya sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin niya ng lahat ng kalikuan. Amen? Praise the Lord. Tayo pinatawad ng ating mahal na Panginoon. Matuto tayong magpatawad. Ito ang buhay natin Ang sabi ng isang alagad, makailang beses ko patatawarin ang aking kapatid kung siya'y nagkasala. Makapitumpo at pitumpo. Mga kapatid, hindi pa natin inabot ang nagpagpapatawad na 490 times. Pero ito ang buhay natin Ito ang buhay natin, mga minamahal ko. Dahil ang pangako naman ng Diyos forever Higit pa sa 490. Amen? Kaya matuto tayo magpatawad. Kung meron kang kagalit, kung merong tao na gumawa sa'yo ng masama, ipanalangin mo lang, mahal na Panginoon, patawarin mo siya. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Mahalin natin ang ating kapwa. May kaaway ka, love your enemies and pray for them. Mga minamahal ko. Yan ang buhay ng Kristiyano dito sa Jesus Miracle Crusade. Kaya patuloy na nagkukrusada, mga minamahal ko. Ikaw at ako ay tinalaga upang gamitin sa huling panahon. Mapapasama ka pa doon sa mga ipapalo up. Hindi na, mga minamahal ko. Tayuan mo, kapatid. Tayong lahat ay sama-sama upang iligtas pa ang maraming tao, mga minamahal ko, upang sila man din ay magmana ng buhay na walang hanggan. Mapagpatawad ang Diyos. Totoo po, gaano man kalaki ay iyong kasalanan. Pero bakit nagaganap sa atin na talagang tayo'y patuloy pa rin na kinahabagan? Somebody is praying for us, mga minamahal ko. Yung mga pag-aayuno, pananalangin,
ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, actually yun ang nais nila eh. Mapabuti tayo, hindi tayo mapasama upang magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na sa nalalapit ng kanyang pagbabalik, walang maiiwan, mga minamahal ko. Sinong namimiss ang ating dearly beloved parents in the Lord? Lahat tayo namimiss natin, maging ang mga banal na nauna na, higit sa lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo rin, bawal magbawas. Bawal may maiwan, mga minamahal ko. Hold on sa pananampalatayang ito hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Dahil ang magtitiis lamang hanggang wakas, sila ang maliligtas. Ang Diyos ay sagana sa pagpapatawad. Hanggang kailan magtitiis ang ating pinakamamahal na Panginoon? Dapat tayo ang maging halimbawa sa huling panahon na ito, sa mga kapatiran, sa mga baguhan, at sa mga maliligtas pa. Kung merong mga lumilihis ng landas na mga kapatiran, try to talk to them with love. Ipaalala sa kanila na nakakatakot na bagay ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Mundo pa lang ay para ka na nasa langit, bigla kang bibitaw. Mga minamahal ko, magsinti ka nga ng kandila. Hawakan mo yan. Ewan ko lang, wala pa 1 minuto, aray. So much more sa impyerno. Walang hanggang aray ang mararamdaman mo before it's too late, mga minamahal ko. Kaya nga, tapat ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ihayag lang naman natin sa Kanya, mahal na Panginoon, mahina ako. Mahal na Panginoon, makasalanan ako. Patawarin mo ako lagi kung ano man ay nagkukulang. Pero sa huling panahon, bawal magkulang. Bawal magkasala upang tayong lahat, yung liwanag na nasa iyo, hindi aandap-andap, mga minamahal ko. Pag nagayag ka ng kabutihan ng Diyos, yung kausap mo, umiiyak na eh. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito ang baguhan, mga minamahal ko. Galing po ng Malabon City Jail. Mga minamahal ko, ginagamit sa ron sa loob. Nagpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Totoo pong mapagpatawad ang Diyos. Walang kapag-pag-asa sa kulungan. Nakadalo ng Bible study. May gawain pala dyan. Dadalo ako sa Marilao. Andito, kasama niya yung pamilya niya. Pinalaya, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, mahalaga po ang kaligtasan. Nais natin, sa langit ay nagsasaya. Sabi nga, may spiritual fiesta sa bawat kaluluwa na maligtas sa huling panahon. Amen? Sa ating huling talata. Dito po sa Luke chapter 15, verse 10. The Gospel, Luke chapter 15, verse 10. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Lucas Kapitulo 15, versikulo 10. Gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Amen. Joy in the presence of the Lord, mga minamahal ko. Yung mga angels of God over one sinner that repented. Grabing kagalakan sa langit, mga minamahal ko. Pag sinabing joy, kakaiba yung joy eh. Pag sinabing joy, mga minamahal ko, sinasabi po, yung tuwa, iba yung kasayahan. Iba yung masaya. Yung joy, talagang unspeakable yan eh. Mula sa iyong puso, magagala ka. Ganoon po ang nagaganap doon sa kalangitan pagka ang kaluluwa, isang kaluluwa ay maligtas. Pero kung ang isang kaluluwa na tinawag na rito ay tatalikod pa, tsak doon sa langit, nakagano ng mga anghel, nalulungkot sila. Para maging masaya sa langit, ikaw at ako na mananampalataya,
Paninindigin natin ito, mga minamahal ko, hindi pa huli ang lahat. Mga minamahal ko, na ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, kung tayo'y makasalanan, nagsisisi, isa po tayo sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga mga minamahal, sinasabi po sa banal na kasulatan, ang sabi po ng banal na kasulatan, this must be mandatory. Sundin po natin ito. Kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Mga minamahal, remember the story of the prodigal son. Alibugang anak. Sabi niya sa ama niya, akin na lahat ang kayamanan ko, yung mana ko. Gusto niya magpasarap sa buhay. Hinayaan ng kanyang mahal na ama. Nilustay niya ang kanyang kabuhayan at nagkagutom doon sa lugar na kinalalagyan niya. Mga yan, naging alipin siya. Takapagpakain ng mga hayop. Alipin siya. Wala siyang makain. Ngunit isang araw, nabuksan ang kanyang pangunawa. Meron akong ama na talagang nandoon. Masagana ako. Babalik ako sa kanya. Hindi baling gawin na lang niya akong alipin. Nakita ng ama na numbalik ang kanyang mahal na anak. Talaga pong grabing kasayahan niya. Ipinaghanda niya ng piging, mga minamahal ko. Ganon nga kataingian ng ating dakilang Diyos na buhay. Maging ang ating mga magulang. Sa laman, ganon ang pagmamahal nila, mga minamahal ko. Dahil ayaw nila. Sabi ng banal na kasulatan, sa 100 tupa, mawala ang isa. Hahanapin niya ng Diyos. Amen? At isang tumalikod, nagsisi, babalik sa kanyang dakilang ama. Hindi naman sinabi ng ama, lumayo ka sa akin, tampalasan ka. Hindi po. Lalong ipinakita ang dakilang pag-ibig, mga minamahal ko. Kaya yung elder brother, nagselos eh. Ba't ako? Tagal-tagal ko na rito eh. Magkasama tayo. Hindi mo ako binigyan ng special na ganyan. Ang sabi ng ama, ang iyong kapatid ay patay na. Ngunit narito siya na numbalik upang mabuhay hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yan ang buhay po natin. Magalak tayo na ang ating minamahal na mga kapatiran minsan nakakalimot. Gamitin tayo, paalala, i-remind sa kanila. Pag naipanumbalik yan, mga minamahal ko, sisigaw ka ng tagumpay. Ayaw natin, mga minamahal ko, na mapahamak ang marami pa, mga minamahal ko, dahil na rin sa nagkakaroon ng pride. Pride goeth to destruction. Kaya sa panahon natin ngayon, we have no more time. Maaaring sa members ng pamilya mo, may mga anak ka na naging alibughang anak. Pray for them. Mga minamahal ko, pag nariyan at nagsisi, yung mga datihan naman, mga anak na matatag na, ay huwag magselos. Amen? Kailangan akapin mo ang iyong mahal na kapatid. Ano man ang pagkukulang niya, ano man ang pagkakamali niya, nakapagsisi siya, tayong lahat ay magpupuri sa Diyos at sama-sama doon sa langit sa buhay na wala hanggan. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Awitin natin ang awiting Alibughang Anak. Amen. Praise the Lord. At aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen.